Hi everyone! Another lesson na naman tayo. This is grade 7 math, quarter 3, module 3. Angles formed by parallel lines cut by a transversal lines. First, i-define muna natin kung ano yung parallel lines. So, parallel lines are lines in a plane which do not meet. If parallel lines are cut by transversal, then 8 angles and pairs of angles are formed. Okay, so ang parallel lines daw ay lines sa isang plane kung saan hindi sila mag-meet. Na kahit anong gawin mo, hindi sila mag-meet gaya nito. Mag-go together lang sila. So kahit na i-extend mo pa yan sila ng i-extend, hindi talaga sila mag-crossover sa isa't isa. Okay, so ito yung tinatawag nating parallel lines. Okay, so ito yung tinatawag nating parallel lines. Mga linya na magkatabi na kahit na i-extend mo pa, i-extend mo siya, hindi talaga sila mag-meet at some point. Ano naman itong transversal line? So, transversal line is a line which intersects two coplanar lines at two different points. Kung ito yung parallel lines natin, ang line na mag-intersect sa kanya or mag-cut sa kanya, tapos mag-intersect in two different points, so ito yung tinatawag nating transversal line. Okay, so ito yung tinatawag nating transversal line. Gaya na example natin dito sa kabila, meron tayong parallel line, tapos ito ang tinatawag nating transversal line. So ito yung nag-cut sa ating parallel lines. Kapag ang parallel lines natin ay i-cut ng transversal line, makaka-form tayo ng angles at makaka-form tayo ng pair of angles. So makaka-form tayo ng 8 angles. So ilang angles ba meron tayo dito? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang dalawang parallel lines natin, nakat siya ng transversal line at naka-form siya ng 8 angle. And makaka-form din siya ng mga pairs of angles. So, ito yung pag-aaralan natin kung ano itong mga pairs of angles. Ang unang pair of angles natin ay tinatawag nating corresponding angles. Ano ang corresponding angles? Are pairs of non-adjacent, ibig sabihin non-adjacent, hindi magkatabi, interior angles and exterior angles on the same side of the transversal. Ang corresponding angles daw is ito yung mga angles na hindi magkatabi, whether it is nasa loob or interior or nasa labas or exterior angles na nasa parehong side ng transversal. Okay? So nasa parehong side sila, whether nasa labas man sila or nasa loob ng transversal. Ang tawag natin doon is corresponding angles. Okay? So for example, si angle A at si angle E. So, dito sa ating transversal, meron tayong mga angles. So, ito yung angle A natin at si angle E. So, nasa same side sila ng ating transversal pero non-adjacent sila. Hindi sila magkatabi, okay? So, ito yung tinatawag nating corresponding angle. Si angle A at si angle E. Another example, si angle D at si angle H. Okay? So, si angle D at si angle H, non-adjacent angle sila pero nasa same side sila ng ating transversal line. Next, si angle B at si angle F. So, corresponding angle sila kasi non-adjacent angle sila at nasa same side sila ng ating transversal. And lastly, si angle C at si angle G is tinatawag din nating corresponding angles kasi nasa same side sila ng ating transversal line. So, ito yung mga corresponding angles natin. Si angle A at si angle E, nasa same side ng ating transversal. Si angle D at si angle H, si angle B at si angle F, si angle C at si angle G. So, ang tawag natin sa kanila is corresponding angles. Now, ano naman ang theorem natin sa corresponding angles or ano ang rule natin? If two parallel lines are cut by transversal, then its corresponding angles are congruent. Okay, so kung ito dong dalawang parallel lines natin, i-cut siya ng transversal, ibig sabihin, lahat ng corresponding angles natin are congruent or pareho ang kanilang sukat. So, si angle A at si angle E, pareho ang kanilang sukat. Si D at si H, pareho ang kanilang sukat dahil corresponding angles sila. Si B at si F, pareho din ang sukat. Si C at si G, pareho din ang kanilang sukat. Example, if the measurement of angle A is equal to 120 degree,
then measurement of angle E is also 120 degrees. So nakita nyo sa ating example na si angle A lang ang may sukat, that is 120 degree. At si angle E, wala siyang sukat. And since corresponding angle sila at ang corresponding angles ay congruent ng kanilang sukat, so ibig sabihin si E is pareho ng sukat ni A, 120 degree. Next pair of angles, that is alternate interior angles. Okay, so ano ito? Are pairs of non-adjacent, okay, so non-adjacent pa rin, interior angles on opposite sides of a transversal. So pair ito ng mga hindi magkatabing angles na nasa loob ng transversal, pero nasa opposite side. Okay, so ang example natin dito, si angle D at si angle F, at si angle C at si angle E. So, ibig sabihin, nasa loob sila, pero alternate. Si angle D at si angle F, so nasa interior angle sila, nandito sila sa loob. Ito yung nasa labas na mga angles. So, si D at si F, interior angles, pero alternate sila. Okay? So, nasa magkabilang side. So, angle D and angle F is tinatawag nating alternate interior angles. At si angle C naman at si angle E is tinatawag din nating alternate interior angles. Ano naman ang rule ng alternate interior angles? If two parallel lines are cut by transversal, then the alternate interior angles are congruent. So, ang dalawang parallel lines natin, kapag i-cut siya ng transversal, ibig sabihin ang ating alternate interior angles ay magkapareho ang kanilang sukat or congruent. So, kung si angle D at si angle F, alternate interior angle sila. So, kung ang sukat ni angle D is 60 degree, ibig sabihin si angle F is 60 degree din ang kanyang sukat. Kasi congruent ang kanilang sukat. Well, si angle C naman at si angle E is magkapareho din ang kanilang sukat, 120 degree, kasi congruent ang kanilang sukat. Gaya ng example natin kanina na if measurement of angle D is equal to 60 degree, then the measurement of angle F is equal to 60 degree also, kasi pareho ang kanilang sukat. And then, ang measurement naman ni angle C kung 120 degree, then ang measurement naman ni angle E is 120 degree also. Next pair of angles is alternate exterior angles. Okay, so kung kanina is alternate interior, ngayon naman is alternate exterior. So sa labas naman ito kasi kanina nasa loob. Are pair of non-adjacent exterior angles on opposite sides of transversal. So gaya nga ng sabi ko, na non-adjacent hindi magkatabi na mga angles, tapos nasa opposite side sila, nasa labas sila ng transversal. Okay, so for example, si angle A at si angle G, and then si angle B at si angle H. Okay, saan sila dito? Si angle A at si angle G is alternate exterior kasi nasa labas sila ng transversal. So, alternate kasi nasa opposite side. Si angle A at si angle G. At si angle B naman at si angle H. Okay, so ito yung tinatawag nating alternate exterior angles. Ano naman ang rule ng ating alternate exterior angles? If two parallel lines are cut by a transversal, then alternate exterior angles are congruent. Okay, so kung ang alternate interior angles natin is congruent, ngayon naman si alternate exterior angles ay congruent din siya. So for example, if measurement of angle A is equal to 120 degree, then ang measurement din ni angle G is equal to 120 degree. Okay, so nakita natin dito na ang measurement ni angle A is 120 degree. So si G, pareho lang sila ng measurement, 120 degree also. Kapag si angle B naman, if measurement ni angle B is 60 degree, then measurement of angle H is also 60 degree. Okay, so si B is 60, so ibig sabihin, ang measurement naman ni angle H is also 60 degree. Another pair of angles naman tayo. So, kanina is alternate interior at alternate exterior. So, ngayon naman, same side interior angles are interior angles of the same side of a transversal. Okay, so mga interior angles ito na nasa loob ng magkaparehong transversal. Nasa same side sila, okay? So, parehong side. For example, si angle D at si angle E,
at si angle C at si angle F. Okay, so si D at si E, nandito sila sa same side of a transversal natin. Pero interior angles. Ibig sabihin, nasa loob sila. So, nasa loob ng ating transversal at nasa magkaparehong side. So, si angle D at si angle E. At si angle C at si angle F. Pareho sila, nasa same side sila, and nasa loob ng ating transversal. Kaya, same side, interior angles. Ano naman ang rule ng same side interior angles? So if two parallel lines are cut by a transversal, then the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. So ibig sabihin, itong dalawang angle natin na nasa same side ng ating transversal, ang sukat ng kanilang angle is supplementary. Ano yung ibig sabihin ng supplementary? Ang ibig sabihin ng supplementary is dalawang angle kung saan kapag i-total mo ang kanilang sukat, ang total is 180 degree. So, ibig sabihin, kapag i-add mo ang sukat ni angle D at ni angle E, ang kanyang sukat is magiging 180 degree. Kapag si angle C naman at si angle F, kapag i-add mo ang kanilang sukat is magiging 180 degree. Okay, so yun ang tinatawag nating supplementary angles. Okay, so meron tayong example dito. Measurement of angle D is equal to 60. Find the measurement of angle E. Okay, so ito yung angle D natin, 60 degrees siya. At si angle E, hahanapin natin ang kanyang sukat. Okay? Ang alam natin is ang ating same side interior angles, ang kanilang sukat kapag i-add mo is 180 degree. So, since measurement of angle D is equal to 60 degree, measurement of angle D plus, kapag i-add mo ang dalawang angle, magiging 180 degree, plus measurement of angle E is equal to 180 degree. Then, ano ang sukat ng ating angle D? 60. So, 60 plus measurement of angle E, kasi wala tayong measurement ni angle E, is equal to 180 degree. So, ngayon, si 60 is ilipat natin sa kabila. So, measurement of angle A is equal to 180 degree minus, kasi ilipat natin siya sa kabila, so si 60 magiging negative. Okay? So, measurement of angle A is equal to 180 degree minus 60 is equal to 120 degree. So, ibig sabihin, ang sukat pala ni angle E is 120 degree. So, therefore, measurement of angle E is equal to 120 degree. Okay? So, kahit na isang angle lang yung ibigay na sukat sa'yo, masosolve mo pa rin yung ibang angle. Kasi, alam mo na ang kanilang total, kapag i-total mo ang kanilang measurement, ang total mo is 180 degree. Another example tayo. So, nasa same side interior angle pa rin tayo. So, si angle C at si angle F. So, same side interior angle sila. Okay, so kung ang measurement naman ni angle C is equal to 120 degree, what is the measurement of angle F? So, isolve natin siya. So, measurement of angle C plus measurement of angle F is equal to 180 dahil supplementary sila. So, ano yung measurement ni angle C? 120. Plus, measurement ni angle F kasi wala tayong given. So, 180. Ngayon is measurement of angle F, ilipat natin si 120 sa kabila. So, 180, si 120 magiging negative, minus 120. So, measurement of angle F is equal to 180 minus 120 is equal to 60 degrees. So, therefore, measurement of angle F is equal to 60 degrees. Tapos na tayo sa same side interior angles. So, ngayon naman, same side exterior angles.
are exterior angles on the same side of the transversal. Okay, so kanina, kung mga interior angles nasa loob siya ng transversal na nasa same side, ngayon naman, si exterior is nasa same side pero nasa labas ng transversal. Okay, so for example, si angle A at si angle H. Okay, so same side sila pero nasa labas sila ng transversal. And then si angle B at si angle G. Okay, so ang tawag sa kanila is same side exterior angles. Ano naman ang rule ni same side exterior angles? Okay, so if two parallel lines are cut by a transversal, then the exterior angles on the same side of the transversal are supplementary. So ibig sabihin, ang ating same side exterior angles, ang kanilang sukat is supplementary or ang sukat nila magtotal sa 180. So same lang kanina sa ating same side interior. So si A at si H, kapag i-add mo ang sukat ng kanilang angle, ang total is 180. Si B naman at si G, kapag i-add mo ang total ng kanilang angle, ang total is 180. Okay, so example tayo. Bibigyan lang tayo ng isang sukat. So, ang measurement daw ni angle A is 120. At ang kanyang partner sa ating same side exterior angles is si angle H. So, hahanapin natin ang sukat ni angle H. Okay. So, kung measurement ni angle A, tapos i-add natin ang measurement ni angle H, ang kanilang total is 180. So, ang measurement ni angle A is 120 degree plus measurement of angle H is equal to 180. Ilipat lang natin si 120 sa kabila, so magiging negative 120. So 180 minus 120. So measurement of angle H is equal to 180 minus 120 is equal to 60. So therefore, ang sagot natin, ang measurement ng ating angle H is 60 degree. Another example naman, so measurement of angle B is equal to 60 degree. Find measurement of angle G. So measurement of angle B plus measurement of angle G is equal to 180. So measurement ni angle B is 60 plus measurement of angle G is equal to 180. So measurement of angle G is equal to 180. Ilipat natin si 60 sa kabila, so magiging negative 60. Measurement of angle G is equal to 180 minus 60 is equal to 120 degree. Okay, so ito na yung sukat ni angle G. Ngayon, i-test natin kung naintindihan nyo ba talaga ang ating lesson. Okay, so meron tayo ditong parallel line cut by a transversal line. And then, hahanapin natin or isusulat natin kung ano ang mga sukat ng mga angle na nandito. Okay, so pwede nyo i-pause ang video tapos sagutan nyo kung ano ang sagot ng ating mga question na nandito sa gilid. Okay, so mag-start tayo kay measurement of angle 8. So, si angle 8 is nandito. So, ano kaya ang measurement ni angle 8? Okay, so ang sagot natin is 125 degree. Si angle 13 naman, si angle 13, okay. So, si angle 13 is alternate exterior angle sila ni angle 7. So, alternate exterior, ano ang kanilang sukat? Congruent. So, therefore, ang sagot natin is 55 degree dahil si angle 7 ang kanyang sukat is 55 degree and congruent ang kanilang sukat. Okay, so number 3. Angle 10. Measurement naman ni angle 10. So si angle 10, ano ang sukat ni angle 10? 125. Okay, so 125 degree. Next, si angle 6. Si angle 6 is 125 degree. Si angle 11 naman. So, si angle 11, ang kanyang sukat is 55 degree. Okay? Another naman, so identify whether each pair of angles are corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, same side interior, and same side exterior. Okay, so meron tayong given dito. So, ito yung dalawang parallel line natin cut by a transversal line. Okay, so number 1, angle 7 and angle 1. So, saan si angle 7 at si angle 1? Angle 7 at angle 1. Ano ang tawag natin dito?
alternate exterior angle kasi nasa opposite side sila at nasa labas sila ng transversal. So, alternate exterior angle. So, ang sagot natin is alternate exterior angle. Okay, number 2, angle 2 and angle 6. So, saan si angle 2 at angle 6? Si 2 at si 6. Ano ang tawag natin dito? Corresponding angles. Okay? So, this is corresponding angles. Number 3, angle 6 and angle 4. So, si 6 at si 4, ano ang tawag natin dito? Alternate sila, tapos nasa loob sila ng transversal. So, ang tawag natin dito is alternate interior angle. So, alternate interior angle. Number 4, angle 2 and angle 8. Okay, so saan si angle 2 at angle 8? Angle 2 at angle 8. Okay, so nasa labas sila ng transversal and nasa opposite side. So, alternate exterior angle. So, alternate exterior angle. Next, number 5, angle 3 and angle 7. So, si angle 3 at si angle 7, anong tawag natin sa kanila? Same side pero non-adjacent angles. Ang tawag natin is corresponding angle. Okay? So, corresponding angle. Number 6, angle 4 and angle 5. Okay? So, si angle 4 at si angle 5. Saan sila? Ano ang tawag natin sa kanila? Same side interior angle. So, nasa parehong side sila na nasa loob ng ating transversal. So, ang tawag natin is same side interior angle. Okay? So, same side interior angle. Next, angle 5 and angle 3. So, si angle 5 at si angle 3, alternate na nasa loob ng transversal. So, ang tawag natin is alternate interior angle. Alternate interior angle. Number 8, angle 8 at angle 4. Okay, so saan si angle 8 at si angle 4? Ano ang tawag natin sa kanila? Corresponding angle. Okay, so corresponding angle. Number 9, angle 7 at angle 2. Okay, so saan si angle 7 at si 2? Angle 7 at angle 2. Nasa same side sila, pero nasa labas sila. Okay? So, ang tawag natin is same side exterior angle. Same side exterior angle. And last one, angle 1 and angle 5. So, si angle 1 at si angle 5, angle 1 at angle 5. Ano ang tawag natin sa kanila? Corresponding angle. Okay? So, corresponding angle. Okay, so ganyan lang kadali mag-identify ng mga angle sa parallel line na nakat ng transversal line. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!